Sige mga kaibigan, ako si Harry Sultan. Ano na ang nangyayari sa Somalia, Minnesota? Naikwento ko na ang ilang bahagi ng malaking multibilyong dolyar na scam na yon. Pero mukhang wala itong katapusan. Habang mas sinusuri at iniimbestigahan mo, lalo pang lumalala at lumalaki ang scam. Kaya may isang video na kumakalat ngayon tungkol kay Nick Shirley na isa lang namang YouTuber. At nagawa niya ang higit pa kaysa sa kaya sanang gawin ng lahat ng mainstream media outlets natin. Kahit pa cable news network o national broadcasting company, wala sa kanila ang nakatuklas ng multibilyong dolyar na panlilin lang na ito sa paraan na nagawa ng binatang ito. Hayaan niyo akong sabihin ang nagawa niya. Isa lang siyang lalaki na may mobile phone, wala pa siyang mamahaling gamit. Kaya si Nick Shirley ay pumunta sa itong mga daycare center na ito, pagmamay-ari ng mga Somali, at sinisingil nila ang gobyerno ng Minnesota ng 10-10 milyong dolyar. Habang peke lang naman ang mga daycare center na ito. Ibig sabihin, walang bata roon. Tingnan mo. Nasa strip mall tayo sa loob ng neighborhood na ito. Noong fiscal year 2025, ang pasilidad na ito na may lisensya para sa 74 na bata ay binayaran ng 126 na milyon mula sa buwis. At walang mga bata at lahat ng pasilidad ay pare-pareho ang kalagayan, lahat sila. Tingnan natin kung may magbubukas. O, tingnan natin. Muling sinubukan kong maghanap ng pwesto para kay Joey pero hindi nila binuksan ang pinto. Gusto kong ilagay ang anak kong si Joey sa daycare dahil kailangan ko ng pwesto para sa kanya. Ito ba ang inyong daycare center? Hindi, nagtatrabaho lang ako. Anong nangyari? Gusto ko lang ipasok ang bata sa daycare pero parang sarado lahat ng daycare, walang nagbubukas. Dito ka nagtatrabaho. Oh, dating akong empleyado rito. Bakit? May nangyari ba? Nasa ng mga bata? Lisensyado daw ito para sa 74 na bata. Nandito sa Minnesota, nasa ng mga bata? Nakakuha sila ng 126 na milyon sa fiscal year 2025 at may kapasidad para sa 74 na bata. Kailan? Nasa ng mga bata? Nasa website ng estado ng Minnesota. Kasabwat siya. Parang nako, nalaman nila makukulong tayo. Hindi habang si Tim Walz ang leader. Dito ka nagtatrabaho tapos hindi mo alam. Hindi ko alam ang nangyayari nun kahit nandun ako. May mga bata ba nung nagtatrabaho ka dito? Nandyan siya. Ilan? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Oh. Nagtrabaho ka dito kaya wala kang maitutulong. Pwede ko bang iwan anak ko sa daycare? Hindi ko alam. Pwede bang makausap ang iba? Hindi ko alam. Hindi, oo. Gusto kong malaman kung pwede kong iwan dito ang anak kong si Joey. Sino ang nasa loob? Joey? Si Joey ang anak ko. Pwede ko bang makita ang daycare center? Hindi. Dito mo ba inilalagay ang anak mo sa daycare na ito? May isang bata doon sa loob. Anak namin yun, sa madaling salita. Alam mo kung lehitimong negosyo ba talaga ito? Oh, natatakot ako sa'yo. Paano ako magpapanggap na parang wala lang? Natatakot ka sa akin? Natatakot siya sa kulay niya. Pumunta ka sa bansa ng mga tao, ng kulay niya. Parang, ano to mga pare? Paano nyo tinitiis, mga mahal kong puti? Seryoso? Paano nyo natitiis to? Ang mga puti ang pinaka hindi racist na tao sa mundo. Hindi ka pwedeng magsalita ng ganito kung nasa Pakistan ka. Hindi mo pwedeng sabihin to sa mga katutubo ng gitnang silangan o kahit sa Africa. Hindi mo magagawa. Mga puti lang ang pumapayag sa ganito. Seryoso, saludo ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi pala ako saludo sa'yo. Dati naming pinag-uusapan ang pasensya ng mga puti. Kami mga Akstani at imigrante, ganoon din kami noon. Tingnan mo ang bait talaga ng mga puti. Mahaba ang pasensya at taas ng pagtitiis nila. Pero pasensya na, yan na ang nagiging ikasisira ninyo. Hindi nyo kailangang sabihan, hindi nyo kailangang tiisin ang kalokohang ito. Lumapit siya at sinabi, natatakot ako sa'yo dahil alam niyang nahuli na siya. Dahil sa kulay ko. Sabi mo natatakot ka sa akin dahil sa kulay ko. Ibig bang sabihin nun racist ka? Oh, hindi. Sabi mong natatakot ka sa akin dahil sa kulay ko pero hindi ko sinasabi na racist ka dahil doon. Nagagalit sila kasi pinapakita niya ang papeles na rehistrado ang negosyo. 74 na bata, walang bata. Nakakita siya ng batang babae na bumukas ng pinto. Kaya ngayon nagagalit silang lahat. Isang ginastos ang perang ito. Ibig sabihin, niloloko nila ang gobyerno ng Minnesota at ng bansa para sa pagpapakain ng mga batang nagugutom. Sa huli, wala rin pala. Puro kalokohan lang sila. Wala silang pinapakain kahit sino. Ngayon, niloloko nila ang gobyerno na kunwari inaalagaan ng mga bata. Pero wala naman talaga silang inaalaga ang bata. Anong iba pang panloloko ang ginagawa nila?
26 na milyon, para bang Afghanistan, wala namang bata. Pagkatapos nun, may mga bata na. Eh bakit mo naman pinag-uusapan? Pasensya na. May anak ka ba dito? Meron ba? Nasaan ang 74 na mga bata? Nawawala mo ba sila? Nawawala mo ba ang mga batang ito? Pinatay mo ba sila? Kailangan kong tumawag sa isang tao. Kinain mo ba sila? Nasaan ang mga bata? Kailangan kong maglabas ng Amber Alert para sa mga batang nawawala. O nawawala ba sila? Kailangan kong tawagan ng pulis. Wala na akong pakialam. Nawawala ang 74 na sanggol at batang preschool. Yung tao na nandoon. Walang mga bata kahit saan. Bakit mo ginawa to sa bansa mo? Mga pare, seryoso? Bakit ninyo ginawa? Bakit? Bakit? Pasensya na pero hindi ito yon. Hindi ito yon. Gusto mo pa ng iba? Kaya maraming Somali sa Minnesota ang naiinis. Pakinggan nyo ang Somali na lalaking ito, may sasabihin siya. Pumunta ka pa talaga sa Minnesota para makialam sa pera ng iba tapos nagpakalat ka pa ng maling impormasyon. Pakinggan mo. Yun lang ang masasabi ko bro, parang sasabihin ko na lumalala na to. Pero hindi namin tatanggapin to, hindi namin titiisin to dito sa estado ng Somalia. Pasensya na. Ang estado ng Minnesota hindi ng Somalia. Tanga, i-deport. Pasensya na, wala nang ibang solusyon. Mass deportations lang, yun lang ang solusyon. Yun na. Hindi pwede, hindi tayo dapat, tayo dapat mabuhay kasama ni Tansa. Great or mag-assimilate. Para sa kanila, isa ka lang malaking inahing manok na nangingitlog ng ginto. Walang katapatan. Galit sila sa'yo. Galit sila sa lahi mo, galit sila sa kultura mo, galit sila. Siyempre, hindi naman lahat. Ang tinutukoy ko ay sa antas ng kultura. Mga kultura, okay, mga kultura, hindi nagkakahalo ng ganito ang mga kultura. Itong ideya ng multikulturalismo, pasensya na. May mga kulturang palaban at mananatili silang ganoon. At ang kulturang Muslim, kahit ikaw ay isang Aprikanong Muslim, o isang Muslim mula sa gitnang silangan, o isang Muslim mula sa Timog Asya. May sarili silang layunin para sa karangalan. Hindi pangalawa ang Islam. Ang estado ng Somalia, sawa na ako sa mga taong to bro. Sobrang sawa na ako sa kanila bro. Lagi na lang silang galit sa atin. Pero bakit bro? Parang pabayaan na lang nila tayo. Pabayaan na lang nila tayo. Kaya may ibang Somali na galit at imbes humingi ng tawad sa asal ng kanilang komunidad, mas pinaninindigan pa nila ito. Sige, tinutukoy ko ang komunidad ng Pakistani dahil pakiramdam ko may responsibilidad ako. Nagiging mas tungkulin ko pa ito kahit na, alam mo, hindi ko naman pinili na ibahagi ang aking pagkakakilanlan sa Pakistan. Pero naiintindihan ko na nagiging mas tungkulin ko na ituro ang masasamang asal ng komunidad ng Pakistani o ng komunidad ng Muslim. Dahil sa isang paraan, konektado ako sa kanila. Kung gusto mong sabihin na, oy, hindi naman kami lahat pare-pareho, kailangan mong ituro sila, kailangan mong gawing mas malinaw ang pagkakaiba. Pero ang ginagawa nila ay sinasabi lang nila, oy, hindi naman kami lahat pare-pareho. Hindi nga nila kinokondena ang pasaway sa komunidad nila. Makatuwiran ba yon? Naging doble na ang tungkulin ko na ituro ang mga pasaway sa komunidad ng mga Muslim at sa komunidad ng mga Pakistani. Ipinapakita ko lang na hindi kami pare-pareho. Wala akong kinalaman sa kanila at hindi rin nila ginagawa yon. Tingnan nyo, walang hiya. Tingnan nyo tong tao. Isa siyang pulis sa Minnesota. Hindi siya marunong magsalita ng Ingles at sinasabi niyang sumali siya sa kapulisan para makapaglingkod sa komunidad ng Somali. Paano kung puting Amerikano ka at kailangan mo siya? Uunahin ba niya ang Somali? Oo, unahin niya. Alam ko ang takbo ng isip. Ang mga taong ito ay sobrang tribo. Tribo sila. Sila mismo ang nagsasabi niyan. Dati, itinatago ng mga tao ang ganitong saloobin. Pero ngayon, hayagan na nila itong ipinapahayag. Nandito tayo sa Somalia ang general. Ating sa kanya sa mga ito. Dumating sila bilang mga refugee, kaya wala silang maiaalok, talagang wala. Tinanggap sila purely sa makataong dahilan. Sige, alam mo, pinapatay at nilalagas ng mga kababayan ninyo ang mga tao sa bansa ninyo, kaya maaawa kami at papayagan kayong manirahan dito. Isipin mo na ang mga refugee higit pa sa mga economic o skilled migrants, sila pa ang mas magiging mapagpasalamat sa bansang tumanggap sa kanila. Dahil desperado na sila, parang, ay salamat, niligtas mo ang buhay ko. Kung ang isang skilled migrant ang dumating, maaari siyang magkaroon ng kaunting kayabangan. Maaari siyang maging mayabang ng kaunti. Oy, may Doctor of Philosophy ako. Nag-aambag ako sa ekonomiya. Nagbabayad ng milyon-milyong buwis, kaya sige na nga. At saka, yun naman talaga ang layunin ng imigrasyon.
Layunin ng imigrasyon na kunin ang mahuhusay na isipan mula sa iba't ibang bansa para mapakinabangan ng ating bansa. Ang punto ng imigrasyon ay kunin ang mga matagumpay mula sa iba't ibang bansa, hindi ang mga talunan mula sa mahihirap na bansa. Iyon ang layunin. Pero tingnan mo, dumating silang refugee at tingnan ang ugali nila tungkol sa Amerika. Ipa-deport. Askar Somalia gumawa ng krimen. Dito sa aming sentro, trabaho namin ito. Kapag may dinadala kaming tao mula sa aming bansa, naintindihan nila ang wika pero hindi ang aming kultura. Naintindihan nila kami, kaya ibang tao, Kaya nga iba kami. Kaya nga iba kami sa mga dayuhan o mga puting opisyal. Iba kami. marka inshallah. At pagkatapos ng 2 taon, kaya ko nang maging sundalo ng kustodya o Somalian. Gumagana para sa'yo saan ka man naroroon. Kapag nagsimula ka, magiging bihasa ka rin. Dito, Mga pare, una, di ko alam bakit masyadong nagpapakumbaba ang kanluraning gobyerno, pati sa Australia napansin ko ito. Nagpadala na sila ng mga text na nagsasabing kailangan mo ng breast cancer o iba pang check-up. Nagsimula na silang magpadala ng mga mensaheng iyon sa iba't ibang wika tulad ng Urdu, Arabic o hindi. Bakit? Bakit alam mo? Mapapansin ko, hindi laging migrante tulad natin ang humihingi ng dagdag na pribilehiyo, kadalasan sariling kababayan pa. Naalala ko rin, ibang-iba noong early 2000 sa kasakas. Sige, imigrante tayo noon, alam natin na pumunta tayo sa ibang bansa. Di tayo humihingi ng tulong kasi iniisip natin na baka sabihin nilang bumalik na lang tayo. Hindi natin hiningi na maglagay sila ng mga karatula sa sarili nating wika dahil hindi naman tayo nasa Pakistan. Ganoon mag-isip ang maraming migrante noon. Pagkatapos, lumitaw ang wokeism at ang mga liberal na puti ay nagsabing, alam mo ba, palitan natin ang mga karatula sa inyong wika, alam mo ba? Bigyan din namin kayo ng pera. At ang mga imigrante ay parang, sige ayos lang pero bakit? Bakit kayo nagpapakabali-bali para sa amin? Ang isang sibilisasyon na hindi nirerespeto o pinangangalagaan ang sarili nitong mga halaga at kultura ay hindi karapat-dapat mabuhay. Hindi lang talaga, paano mabubuhay ang kanluran kung mismong mga kanluranin ay ayaw nilang protektahan ito? Ang mga taong ito ay lubos na tapat at makabayan sa kanilang layunin, sa kanilang pagkakakilanlan. Tingnan mo ang mga Somali. Kaunti lang meron sila sa Somalia, pero proud pa rin silang maging Somali. I-export natin ang pagiging Somali sa Amerika, dadalhin natin ang ating pagka-Somali sa Amerika. At ganoon din sa mga Pakistani, Bangladeshi, at lahat ng iba pa. Pero ang mga puti ang nagsasabi, ay hindi ba't maganda iyon? Hindi maganda, nakakainis at pangit yon. Sige kahit ano pa yan, wala akong pakialam. Pero ingatan mo ang kultura mo. Bakit ang hirap noon? Ayoko nito. Tingnan mo ito sa Brussels. Ano ba yan? Bakit mo ito ginawa sa sariling bansa? Ano to? Ano to? Mukhang mga taong hindi pala kaibigan? Bakit ang bastos mo naman, kuya? Bakit ang bastos mo? Kasi pwede akong mag-video kung saan ko gusto. O, Ano to? Seryoso ba kayo mga tol? Nangyayari na to sa kanluran, wala na ang Europa. Pero bakit nyo hinahayaan mangyari to? Bakit? Pakiusap, wag nyong gawin to. Dapat ituring na pagtataksil to. Sige, basta. Iyon ang Amerika. Oo, hindi pa ito ang katapusan, sabi nga nila. Ang totoong halaga ay maaaring nasa 10 bilyong dolyar. Pero hindi lang yan sa Amerika. Sige, may bagong ulat na lumabas. Mahigit dolyar. 100 milyon ang nanakaw mula sa mga taxpayer sa Sweden ng mga imam na konektado sa Muslim Brotherhood na nagpapatakbo ng pribadong paaralan at kindergarten at tumakas na sa bansa. Ilan sa pera napunta sa sex club sa Somalia? Sinong mag-aakala? Isang pasabog na investigasyon ng isa sa pinakamalalaking pahayagan sa Sweden, ang Expressen, ang nagbunyag na ang grupo ay nagnakaw ng mahigit 1 bilyong Swedish krona mula sa mga school voucher at pondo ng kapakanan. School voucher parang sa Amerika na pinapakain ng mga batang walang tirahan. O tingnan mo, inaalagaan natin sila. Diyos ko, tinatarget nila ang malambot mong puso. Alam nila kung paano samantalahin ang mga puti. Isa sa kanila, si Abdirizak Wabiri, dating miyembro ng parlamento, ay nagbulsa. Kaya siya ay dating miyembro ng parlamento, ibig sabihin binigyan siya ng pinakamataas na karangalan sa kanyang bagong bansa
para makaupo sa pwesto. Isang grupo ng mga imam na tinukoy ng Swedish Security Service noong 2000 at 19 bilang banta sa pambansang seguridad. Pero wala talagang natutunan ng Sweden. Hindi naman mahirap. Simulan yung hulihin sila, ipa-deport, hindi naman mahirap. Seryoso, hindi naman talaga mahirap. Hindi ko maintindihan bakit hirap ang mga gobyernong kanluranin magkansela ng citizenship. Tinitingnan ko pa, may malinaw na probisyon sa batas ng United Kingdom kung saan pwedeng kanselahin ng Home Secretary ang citizenship ng kahit sino basta't para sa kapakanan ng publiko. Yan din ang ginamit nila kay Shamima Begum, asawa ng Islamic State of Iraq and Syria. Bakit hindi nila pwedeng hulihin si Mohammed Hijab at sabihing, "Bro, kakanselahin namin ang citizenship mo dahil sa mga sinasabi mo." Hindi ito nakabubuti para sa publiko. Gawin mo yan sa 5 or 10 sa mga taong yan, tingnan mo kung paano sila susunod. Susunod sila agad-agad. Pero gaya ng sinabi ko, malamang ay dahil walang political will. At habang tumatagal bago sila magkaroon ng lakas ng loob, mas lalala lang ang magiging balik ng problema. Mga paaralang multo. Si Hussein ang namamahala ng mga paaralan at preschool na nagpadala ng milyon-milyong piso sa mga individual sa Malta at ekstremistang grupo. Kaya't nagpapatakbo siya ng sex club, jihadi group at iba pa. Maraming paaralan ang ipinasara. Minsan dahil sa ekstremismo, minsan dahil sa krimeng pang-ekonomiya, gaya ng paraan ni Al Capone. Ang buwis ng mga Suweko para sa mga bata ay ginamit sa marangyang buhay, radikal Islamismo, at sex club sa Somalia. Dobleng kawalan para sa lipunan, doble talaga. Kaya mga tanga, balik na lang tayo sa Minnesota, mas marami pang panlilin lang doon. Kaya, pagpapakain sa mga batang nagugutom, pag-aalaga sa mga bata sa daycare, akala mo yun na yun? Hindi, marami pang iba. Pakinggan natin ang babaeng ito, kung ano ang sasabihin niya. Isang realtor mula Minnesota ang nagbunyag ng pandaraya sa pabahay at home health ng mga Somali. Sino bang nagsabing hindi matalino ang mga Somali? Mataas na intelligence quotient ang ganitong klase ng bagay. Maliban na lang kung tinulungan sila ng ilang Amerikano tulad ni Tim Waltz. Sino ba ang nakakaalam? Dito sa Minnesota, may isang lokal na realtor na lumapit sa akin para ikwento ang isa pang paraan kung paano niloloko ng mga Somali ang mga taga-Minnesota at kinukuha ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. Sa kanilang komunidad pa lang, nakabili na ang mga Somali ng mahigit 455 na bahay. Binili nila ang mga bahay na ito para gawing home health care center ayon sa kanya. Ang paraan kung paano namin nalalaman na ang mga Somali ang bumili ng mga bahay na ito ay dahil bigla na lang nagsusulputan ang mga sobrang mamahaling sasakyan. Nasa driveway ang mga Mercedes, BMW at magagandang sasakyan. Sabi niya, ayon sa batas, hindi pupunta ang estado para inspeksyonin at tsakin kung may mga kliyente sa mga bahay na ito. Sinabi rin niya, bilang real estate agent, hindi niya pwedeng sabihin sa mga gustong bumili ng bahay dito na binili ito ng mga Somali at ginawang home health care center, sabi niya. Maari pang tumanggap ng mga taong bagong labas lang mula sa kulungan ang mga bahay na ito at hindi na kailangang malaman ng kapitbahayan ang tungkol dito. Sabi niya, maraming bahay na ito ang walang kliyente pero patuloy pa ring binibigyan ng tseke ng estado bawat buwan para sa mga kliyente na sinasabi ng mga Somali na nasa mga bahay na ito at ang mga Somali na ito ay kumikita ng milyon-milyong dolyar mula sa mga bahay na ito bawat taon. Nalaman na ng mga Somali ang perpektong plano kung paano lokohin ang mga nagbabayad ng buwis sa Minnesota para makuha ang kanilang pera. Umaasa sila rito kumikita ng milyon-milyong dolyar. At masyadong tamad ang gobyerno dito sa Minnesota para imbestigahan ito, para tingnan kung may mga kliyente nga bang nakatira sa mga bahay na ito. Sobrang lalim ng pandaraya dito sa Minnesota. Ipaalam mo sa akin ang iyong opinion tungkol dito. Paano hindi mapapansin ng isang burokrata na bigla na lang tayong naglalabas ng maraming tseke para sa mga kakaibang pangalan? Bakit parang hindi ako naniniwala na ito ay basta kamangmangan lang, na ito ay simpleng kapabayaan lang? Kailangang may pakikipagsabuatan. Si Tim Walz ay pwede sanang maging vice-presidente ng Amerika. Nakita ko siya, kawawa at sobrang boring ang taong yun. Alam mo, ang isang politiko dapat may dating, may aura, may karisma, pero si Tim Walz parang wala talaga. Para sa akin, parang alila lang siya ni Ilhan Omar. Ganun ang dating niya. Ano na bang nangyayari? Magpapatuloy lang ba tayong mag-usap? O may mangyayari bang aksyon? Hinahanap ng publiko ang aksyon. Bago ko sabihin paano tumutugon ng Amerika, isa na namang scam ito. Dagdag sa mahabang listahan ng mga scam ng Somali. Sige, gusto ko lang makuha ito. Mailabas agad habang sariwa pa sa isip.
Ako si Eric Rasmussen, investigative reporter ng 5 Eyewitness News. Kamakailan, sinilip ko ang bahay sa Burnsville, Minnesota para maghanap ng impormasyon tungkol kay Abdikerm Idel. Alam mo ba kung nasaan siya? Tumakas siya ng bansa noong 2022 bago masampahan ng kasong pandaraya kasama ang kanyang amo at 45 iba pa mula sa Feeding Our Future. Ayon sa mga investigador, ginamit ang ninakaw na buwis sa pagbili ng bahay na ito at nagsumite na ng papeles ang mga feds para kumpiskahin ito. Alam mo ba kung sinusubukan ng gobyerno na kumpiskahin ang bahay na ito? Sabi ng batang nakausap ko sa may pintuan, iyon daw ang boses ng dati niyang asawa. Dating asawa niyang lalaki. Sabi niya, ilang taon na ang lumipas, dumating ang gobyerno at anya, ayos na raw lahat. Ang tanong dito ay si Abdikerm Idel pa rin ang nakalista bilang may-ari ng bahay na ito dito. At malinaw na may mga tanong ang mga kapitbahay dito tungkol sa nangyayari sa mga pagsisikap na mabawi ang mga kinita mula sa lahat ng pandaraya. Iba't ibang panlilinlang at pandaraya. Para sa akin, dapat kasuhan ng kriminal na kapabayaan ang mga burokratang ito. Bakit parang candy kung magpamigay sila ng pera ng bayan? Paano nangyayari yun? Bakit ako wala akong nakukuhang libre? Bakit? Bakit yung mga taong sumusunod sa batas at hindi gumagawa ng masama, sila pa yung laging napapahamak? Hindi ko tututulan kung bigla akong magkaroon ng dagdag na 2 milyon at palalampasin na lang. Sasabihin, sige Harry, pasensya na. Wala na kaming gana gumawa ng kahit ano. Itago mo na lang yung pera. Bakit hindi natin makuha ng ganun kadali? Kaya may mga peking daycare at healthcare center, bumibili ng bahay para sa dating asawa, at nagpapakain ng mga batang hindi naman totoo. Ano pa? Tumaya ka na. Meron pa ba? Paano naman yung mga bogus na transport companies? Nakita ko ang mga kumpanyang transportation na paikot-ikot. Sigurado akong sumali ang kanilang mga pangalan. Laging sumali ang driver. Sabi ko, ayos yan, nandyan sila. Tumutulong sila sa transportation pero wala silang pasahero ni minsan. At sabi ko, ano ba itong transportation na to? Anong ginagawa nila? Kaya nalaman ko na sa Minnesota meron silang tinatawag na non-emergency medical transportation. Para ito sa pagpunta sa dentista therapy or kung ano pa man. Tinanong ko, ilan bang kumpanyang ganito? Ayon sa pananaliksik, may 1,020 sa kanila at higit 800 ay pagmamay-ari ng mga Somali. Walang sino man mula sa estado ng Minnesota ang nagbeberipika kung talagang may naibigay na anumang serbisyo. Ang ginawa lang nila ay sumulat ng tseke. Nagsimula akong makakita ng lahat ng mga kumpanyang pang-transportation na ito. Grabe, parang walang katapusan. Grabe, hindi talaga natatapos. Kaya si JD Vance ay tumugon na dito. Ito ang buong video. Sa totoo lang, ito ay isang buong 42 minutong YouTube video ni Nick. Mas detalyado pa niyang tinalakay ito. Isasama ko ang link sa description. Sinasabi ni JD Vance, mas marami pang nagawang kapaki-pakinabang na pamamahayag ang taong ito kaysa sa alinman sa mga nanalo ng 2,000 at 24 politicians prizes. Ang nangyayari sa Minnesota ay isang maliit na larawan ng pandaraya sa imigrasyon sa ating sistema. Gusto ito ng mga politiko dahil nakakakuha sila ng kapangyarihan. Gusto ito ng mga nandaraya sa benepisyo dahil yumayaman sila at tayong dalawa, tayo ang dehado. Pero zero-sum game ito. At kinukuha nila ang pera at kapangyarihan mula sa mga taga-Minnesota. Kaya si Kash Patele ay tumugon dito. At sinasabi niya na alam ng FBI ang mga kamakailang ulat sa social media sa Minnesota. Bago pa lumala ang usapan online, nagpadala na ang FBI ng dagdag na tauhan at mapagkukunan sa Minnesota para imbestigahan at buwagin ang malakihang panlilinlang sa federal na programa. Ang ganitong panlilinlang na nagnanakaw sa nagbabayad ng buwis at umaagaw ng tulong sa mahihirap na bata ay pangunahing prioridad ng FBI sa Minnesota at buong bansa. Nabuwag ng FBI ang panlilinlang na nagkakahalaga ng 250 milyon na nagnakaw ng tulong pagkain para sa mga batang mahihina. Noong panahon ng COVID, tinalakay ko ang kwentong iyon ng hiwalay. Kaya marami pang nangyayari. Pero kailangan natin ng aksyon. At gusto nating lahat malaman kung gaano kalaki ang naging papel ni Ilhan Omar sa pagpapadali nito. May kutob ako na may kinalaman siya dito. Okay, may kutob talaga ako. Siyempre, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng FBI na alamin yan. Pero alam ko kung paano gumagana ang utak ng isang scammer mula sa ikatlong mundo. Di siya malinis. Ako, mahirap para sa akin na tumaya laban doon. Kung ako ay magaling tumaya, tatayaan ko na may kinalaman siya doon.
Oo nga pala, kwento lang na nadaanan. Isa itong kwentong walang katapusan. Siyam na tao ang inaresto sa Italia dahil umano sa pangangalap ng milyong halaga para sa Hamas. Parehong kwento na naman. Inaresto ng pulisya sa Italia ang siyam na inakusahan ng pagkalap ng 7 milyong euro para sa Hamas sa loob ng mahigit 2 taon. Ang pera ay di umano'y kinolekta bilang makataong tulong para sa mga sibilyang Palestino. Kaya lahat ng mga video na nakikita ninyo ng mga Palestinong naghihirap sa Gaza, marami sa kanila ay mga crisis actor at umaapela sila sa inyo. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng pera at pahintulutan kaming lumabas para tulungan ng mga tao gamit ang peking dugo at makeup. Karaniwan na ito. Kaya mabaho talaga ang lahat ng ito, parang isang sirko. Isang malaking panlilin lang ang lahat ng ito. Panahon na para tigilan ng pagpapaloko. Sabihin na lang nating wala tayong pakialam, di ba? Lumayo kayo, ayusin ninyo, labanan ninyo ang sarili ninyong mga digmaan. Labanan ninyo ang sarili ninyong mga laban sa sarili ninyong mga bansa. Wala kaming kinalaman dyan. Lumayas kayo, ipa-deport.